Pagod ka na ba sa ka-water change na iyong koi pan dahil napakabilis lang mag-green yung tubig? Di mo na nai-enjoy yung mga alaga mong koi dahil di mo na sila nakikita? Meron akong solusyon dyan, kaya panoorin mo itong video na to. First, dapat nating maintindihan kung bakit nag-green yung tubig. Yung green water na makikita natin sa ating pan ay lumot. Nagiging green yung tubig sa ating pan or nagkakalumot dahil sa sikat ng araw at dahil na din sa dumi ng ating mga alagang koi. Madali lang naman yung solusyon sa green water, maglalagay lang tayo ng UV sterilizer. Ito yung UV light na nilagay natin. Yung brand nito ay Koi Creator. Tapos 10 watts yung nilagay natin. Pero dapat alam din natin kung paano ito gamitin, kung saan ito pwedeng ilagay at kung nakakasama ba ito sa mga alagang koi natin. Kasi pag di mo ito alam, pwedeng mapahamak yung mga alaga mo isda, yung filtration system mo at pati ikaw. Dapat mong tandaan kahabi na bawal mo itong titigan at matagal na exposure sa UV light dahil nakakasama ito sa ating katawan, lalo na sa mata. Napapatay din ito yung mga bakterya, good or bad. Kaya dapat alam mo kung saan ito ilalagay sa iyong koi pan para safe yung system ng iyong pan. Pinaka-basic na dapat natin tandaan sa ating filtration ay meron itong dalawang parts. Mechanical chamber at biological filter chamber. Napaka-importante na meron ka nitong dalawa pag nag-aalaga ka ng koi. Kasi itong mechanical yung sumasala sa mga dumi, yung mga solid waste ng mga alaga nating koi. Tapos dito naman sa biological filter chamber, ito naman yung housing ng mga beneficial bacteria na nagpo-consume ng mga harmful chemicals kagaya ng ammonia. Kaya natatandaan nyo pa ba yung sinabi ko na napapatay ng UV light yung mga bakterya? Kaya napaka-importante na tandaan natin na bawal ilagay yung UV light dito sa ating biological filter chamber dahil dito namumuhay yung mga good bacteria or beneficial bacteria ng ating system. So saan ba pwede at safe ilagay yung UV light? Pwede natin tong ilagay sa mechanical chamber natin or gagawa tayo ng ibang chamber para gawing UV light chamber. Or yung iba sinasama nila sa pump chamber, ginagawa din nila ang UV light chamber. Kung naka-filter drum setup ka naman, ilagay mo dun sa mga pipe na connected sa mechanical. Yung system natin dito ay naka-pump feed. So, yung pump natin nasa ilalim ng pan, tapos meron tayo ng mga pipe na parang bottom drain at saka skimmer. Ito ay hinihigop ng ating pump, tapos ito yung piping niya papunta naman dito sa ating filtration system. So dapat nauna yung mechanical tapos biological at ito yung output ng tubig papunta sa ilalim na connected na dito sa ating spillway na pabalik dito sa ating pan. Ayun yung system ng ating filtration. Kung gusto mo mas detailed, meron tayong mga video, pwede nyo po i-check dyan. So yun, dito natin nilagay sa ilalim yung UV light at papakita ko sa inyo, papasilip natin, ayan po siya. Yan. So, dyan natin nilagay, napaka-importante, may takip at sealed yung area para di tayo ma-expose sa light ng UV light. Kung di nyo pa napanood, nireset kasi natin yung buong system, filtration system, tapos itong buong tubig ng ating pan, nireset natin lahat, nilinis natin. Pag yun yung ginawa natin, tapos wala tayong UV light, sureable na magi-green talaga yung tubig. Yun na po yung na-experience natin sa mga daming setup na ginawa po natin. Kaya ito, sinigurado po talaga natin na lagyan natin ng filtration system tapos UV light para di talaga mag-green yung tubig. Isa pa sa pwede natin gawin para di mag-green yung tubig, pag sobrang init ng panahon, pwede tayo maglagay ng sunshade para mabawasan yung direct sunlight sa ating koi pan. Yun po kasi yung isa sa nagpapagreen talaga ng tubig. So, kailangan natin maglagay ng ganun. Yan yung mga ginawa ko para gawing ganito, kaganda yung quality na ating tubig. Crystal clear at nakikita natin yung mga koi at nai-enjoy natin sila kasi di na natin sila nai-enjoy pag green yung tubig. Actually, di naman masama yung green water. Mas okay nga yun sa mga alaga nating isda. Mas nakakaganda yun sa kanilang color. Tapos, may mga vitamins pa nakakuha sila doon. Pero yun nga, pag di natin sila nakikita, useless naman yung di natin na-enjoy yung mga alaga nating koi. Kaya gusto natin crystal clear yung tubig. Kaya yun yung mga tip na pwede kong i-share sa inyo na ginagawa ko dito para gawin ganito yung tubig sa ating pan. Kung gusto nyo yan, meron tayong link dyan kung saan natin nabili yung UV light. Sa wattage pala ng UV light na gamitin sa akin dito, ginamit ko 10 watts kasi sinusunod ko po yung 1 watt per ton
or depende 1 to 5 watts per ton of water. So 1,000 liters, 1 watts. So sa atin dito 4.6, sa mga 5 tons yung tubig natin. So ginamit natin 10 watts. So times 2 ng fan volume natin. So ganun lang. Kaya kung nagustuhan mo yung result ng ating koi pan, yun po yung mga ginawa natin na pwede nyo pong gayahin. Yun, no? So ano pang inaantay mo, kahabi? Kung gusto mo maging ganito ka crystal clear yung tubig sa yung pan, sundin mo yung ginawa natin. Tapos check out mo na yung UV light na may link po tayo dyan. Pag maganda yung quality ng tubig, matatakaw yung mga koi.